Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ganun na rin po sa lahat ng masugid mong tagapakinig at taga-suporta sa iyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Halos mag-iisang taon na rin po akong nakikinig sa mga kwento nyo. Kaya naisipan ko pong ibahagi ang sarili kong kwento. Minsan kasi, sa buhay ko, ay naramdaman ko na sobrang hina ko, Sir Blair. Dumating na po ako sa punto na tinanong ko ang Diyos kung bakit kailangan kong pagdaanan ang mga naging problema ko dahil pakiramdam ko ay hindi ko na kaya kasi mahina ako. Pero totoo pala na hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon ng pagsubok na hindi natin kaya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ador. At ito po ang aking kwento. Ang pangyayaring ito sa buhay ko ay nangyari noong 20 anyos ako. Nakatira ako sa isang maliit na kubo at ang tanging kasama ko sa buhay ay si Lola Rosita. Hindi ako kadugo ni Lola Rosita. Inampun nila ako noon ni Lolo Abel nang nakita nila akong palaboy-laboy sa daan. Dahil wala silang anak, ay itinuring nila ako na para bang totoo nilang apo. Ipinaramdam nila sa akin kung paano magkaroon ng pamilya. Sa kasamaang palad, nung 12 taong gulang ako, ay pumanaw naman si Lolo Abel. Kaya si Lola Rosita na lang ang naiwang kasama ko sa buhay. Nang matapos ako ng high school, ay pumasok ako bilang kargador sa taniman ng nyog na pagmamay-ari ng pinakamayamang tao sa aming lugar na si Benjamin. Aminado ko na hindi ako malakas, pero mas pinili ko pa rin maging kargador dahil yun lamang ang trabaho na pwede kong mapasukan ng panahon na yon. Isang umaga, habang abala ako sa paglalagay ng mga buko sa sako, ay lumapit sa akin si Luis. Katrabaho ko siya at gaya ko ay isa rin siyang kargador. Hoy! Kanina ka pa dyan ah! Alam mo ba na dapat ay naisakay mo na ang mga yan? Kami kanina pa tapos sa trabaho namin, tapos ikaw hindi pa? Mas marami kasi itong ikakarga kong buko kaysa sa inyo eh. Kaya hindi pa rin ako tapos. Pero bibilisan ko na lang ang kilos ko. Paano mo bibilisan? En lit-lit na mga braso mo. Talaga bang kaya mo magtrabaho dito ha? Ano kaya kung sabihin ko kay Sir Benjamin na alisin ka na lang at palitan ka na? Huwag naman, Luis. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho eh. Kasi ito na lang ang bumubuhay sa amin ni Lola Rosita. Alam mo, negosyo tong ginagawa ni Sir Benjamin at hindi charity. Kapag nalaman niya na nakakaantala ka sa dapat gawin dito, sigurado ako na tatanggalin ka niya. Anong nangyayari dyan? Bakit parang nagtatalo na naman kayong dalawa? Sir Benjamin, wala po to. May sinasabi lang po sa akin si Luis. Sir, ito kasi si Ador eh. Sobrang kupad ko kumilos. Daig pampagong sa bagal. Tapos na po naming ikarga yung mga buko sa truck. Pero to si Ador, hanggang ngayon, hindi pa yata nangangalahati sa dapat niyang gawin. Sir, alam mo, naaabala ang trabaho ng ibang kargador dito nang dahil dyan kay Ador eh. Bakit kasi parang mas madami ang ikakarga niya kumpara sa inyo? Ano kasi sir eh? Ang mabuti pa, ay tulungan mo na lang siya para matapos na yan. Pero sir, tapos na trabaho ko eh. Trabaho na po yan ni Ador. Kahit na pa tulungan mo na lang siya kaysa kung ano-anong sinasabi mo. Sige po. Matulungin naman po talaga ako eh. Ang totoo nga po niyan sir eh. Naaawa ko kay Ador. Kasi ang payat-payat niya tapos kargador pa ang napili niyang trabaho. Sir, ano kaya kung tanggalin mo na siya rito? Hindi niya kasi talaga kaya ang trabaho dito eh. Hindi ikaw ang dapat na magsasabi niyan kundi si Ador. Ador,
kaya mo ba ang trabaho mo rito bilang isang kargador? Kaya naman po, sir. Aaminin ko po na mabigat po ang trabaho dito pero kaya ko naman po, sir. Saka, kailangan ko po ang trabaho to, sir, kasi ito po ang bumubuhay sa amin ng lola ko. Narinig mo sinabi ni Ador Luis. Kaya niya ang trabaho niya rito. Kaya walang rason para tanggalin ko siya sa trabaho. Sige na. Tulungan mo na siya para matapos na ang pagkakarga niya ng mga buko sa truck. Kailangan ng maiatid ang mga yan sa bayan. Sige po, sir. Tutulungan ko na po si Ador. Matulungin talaga ako, sir, eh. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan ni Luis kay Sir Benjamin. Nang umalis na ang amo namin, ay humarap si Luis sa akin habang matalim ang kanyang mga mata. Nakita mo ng ginawa mo? Binigyan mo pa ako ng dagdag na trabaho, visit ka. Imbis na nagpapahinga na ako ngayon. Hindi ako nag-utos sa'yo na tulungan mo ako. Si Sir Benjamin ang may sabi nun. Saka, bakit ba palagi mo na lang akong pinag-iinitan? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Eh paano? Nakakainis yung pagmumukha mo eh. Kahit wala kang ginagawa, nakakaasar ka pa rin. Lalo na ngayon. Dahil sa'yo, magtatrabaho ulit ako. Hindi na ako nagsalita dahil mas lalong hahaba ang diskusyon namin ni Luis. Kahit kailan ay hindi naman din ako mananalo sa kanya. Kaya mas mabuti pang manahimik na lang ako. Noon pa man ay mainit na ang dugo ni Luis sa akin. Nagsimula yon nung pumasok ako bilang kargador sa taniman ng nyog ni Sir Benjamin. Nahuli kasi si Luis na natutulog sa oras ng trabaho at nalaman yon ni Sir Benjamin. Inisip ni Luis na ako ang nagsumbong sa amo namin kahit hindi ako ang gumawa nun. Alam ko na may ibang trabahador ang nagsumbong sa kanya. Magmula noon ay palagi na akong pinag-iinitan ni Luis. Ganun pa man, ginagawa ko ang lahat para umiwas sa kanya dahil ayoko ng gulo. Wala rin akong lakas ng loob na labanan si Luis dahil alam kong hindi ako mananalo sa kanya, lalo na't mas malaki ang katawan niya kumpara sa akin. Matapos ang maghapong pagtatrabaho, ay masaya akong naglakad pa uwi dahil araw yun ang sahod. Ngunit habang naglalakad ay napahinto ako nang humarang si Luis sa daraanan ko. Kinabahan ako dahil nakangisi siya. Alam ko na kapag nakangisi siya ng ganun, ay may hindi magandang tumatakbo sa utak niya. Luis, anong kailangan mo? Ang ganda ng ngiti mo kanina pa. Oo nga pala, bagong sahod tayo. Magkano pala sinahod mo? Patingin nga. Bakit kailangan mo pang makita ang sinahod ko? Titignan ko lang naman eh. Sige na, ipakita mo na para makauwi ka na sa inyo. Kasi hindi kita paaalisin hanggang sa gawin mo ang gusto ko. Sige. Itong sinahod ko. Inilabas ko ang perang sinahod ko sa araw na yon at nagulat ako nang bigla yung hinablot ni Luis. Napamaang ako nang binilang ni Luis at kumuha siya ng 200 piso. Ibinalik niya sa akin ang perang natira at agad ko yung kinuha. Anong ginagawa mo? Bakit mo binawasan ang pera ko? Nakalimutan mo na ba? Kaya tinulungan kita kanina sa trabaho na dapat ay ikaw lang mag-isang gagawa. Bayad mo to sa akin para quits na tayo. Pero si Sir Benjamin na nag-utos sa inyo na, hindi naman ako. Kung gusto mo ng dagdag na sahod, sa kanya ka humingi at wag sa akin. Akin na nga yung pera ko. Pandagdag ko yan sa pambili namin ng bigas eh. Akin ng perang to. Kaya sa susunod, kung ayaw mong bawasan ko ang sahod mo, ay wag mong hahayaan na tulungan kita sa trabaho mo. Luis naman, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo sa akin ang pera ko. May mga utang pa kaming kailangan bayaran ni Loli. Napakalaking bagay na para sa amin ang 200 piso na yan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon na makuha ang pera to. Baka kasi isipin mo na napakasama akong tao eh. Meron akong ipapagawa sa'yo. Ano yun? Simple lang naman. Lumuhod ka sa harap ko
At saka ka magmakaawa na ibalik ko tong pera sa'yo. Madali lang naman yun, di ba? Pero may mga tao sa paligid, Luis eh. Makikita nila ako eh. Yun nga maganda eh. Yung maraming makakakita na nagmamakaawa ka sa akin. O ano, gagawin mo ba o hindi? Kung ayaw mo, aalis na ako, dala tong pera mo. Hindi. Sige na. Gagawin ko na basta mangako ka muna na kapag ginawa ko ang sinabi mo, ay ibabalik mo ng pera ko. Ang dami mo pa sinasabi. Alam mo, wag na nga. Akin na talaga tong pera mo. Sandali lang. Oo na. Gagawin ko na, Luis. May pag-aalinlangan akong lumod sa harapan ni Luis at tumingin ako ng diretso sa mukha niya. Bahagya siyang natawa at ramdam ko na napakasaya niya na nagmukha na naman akong mahina sa mga mata niya. Akmang magsasalita na sana ako para magmakaawa nang biglang dumating ang kaibigan kong si Josa. Isa siyang bakla na manikurista. Bata pa lang ay magkaibigan na kami ni Josa at kahit iba ang kasarian niya sa akin ay hindi yun naging hadlang upang maging magkaibigan kami. Ako kasi ang klase ng tao na hindi tumitingin sa kasarian upang maging kaibigan ko. Basta alam kong mabuti kang tao, ay kaya kong makipagkaibigan sa'yo kahit ano pa ang iyong kasarian. Hinila ako ni Josa at itinayo niya ako. May pagtataka niya akong tinignan. Hoy, ano ka ba? Anong ginagawa mo, friend? Bakit ka nakaluhod sa harapan ng Luis na yan? Ano bang akala mo sa kanya, santo? Tignan mo nga ang pagmumukha niya. Mukha siyang demonyo. Hoy, bakla! Huwag ka makialam dito, ha? At paanong hindi ako makikialam, ha? Friend ko tong kinakawawa mo, no? For sure, pinaluhod mo siya. Tinatakot mo na naman ba si Ador, ha? Ikaw, ha? Pwede ba? Huwag mong gamitin yung laki ng katawan mo para pasunurin si Ador sa kung anong iniisip mo. Diyosa, ayos lang. Di naman niya ako pinilit na gawin yun eh. Kailangan ko kasing lumod sa harapan niya para ibalik niya sa akin yung pera ko. Ano? Ninakaw ng lalaki niya ng pera mo? Hindi ko ninakaw, ha? Bayad niya yun sa akin dahil tinulungan ko siya sa trabaho niya kanina doon sa taniman ng nyog. Luis, ginawa ko na yung gusto mo. Baka pwedeng ibalik mo na sa akin ang pera ko. Ano ginawa? Ang usapan, luluhod ka at magmamakaawa. Lumuhod ka lang naman eh. Hindi ka naman nagmakaawa eh. At talagang napakasama mo palang hayop ka. Pera yan ng kaibigan ko, tapos ang gusto mo ay magmamakaawa siya sa'yo para makuha niya yan? Hoy, mahiya-hiya ka namang demonyo ka. Luis, parang ama mo no. Akin ang pera ko. Ang usapan ay usapan. Hindi mo nagawa sinabi ko, kaya akin na to. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko na ng tama ang gusto mo. Hindi na. Naubos na ang oras ko sa'yo. Diyan ka na nga! Tumalikod si Luis at mabilis siyang naglakad palayo. Hahabulin ko pa sana siya, pero maigpit na hinawakan ni Josa ang braso ko. Ano ka ba, friend? Huwag mo nang sundan ang Luis na yan. Hayaan mo na siya. Kakarmahin din ng bakulaw na yon someday. Pero 200 piso pa rin yun eh. Para sa akin, malaking halaga yun. 200? Kapalit ng dignidad mo? Naku ha? Wag na. Isipin mo na lang na malaki ang pangangailangan ng Luis na yon. Kaya kailangan niyang magnakaw ng pera sa'yo. Kunwari ay tulong mo na lang yun sa kanya. Pero, para hindi ka na masad, bibigyan na lang kita ng datong. Ano to? 50 pesos? O bakit? Chusi ka pa ba? Aba. Makakabili na ng 1 kilong bigas yan, ano? Alam mo, ang mabuti pa ay ihatid na kita sa inyo at baka mamaya ibalikan ka pa ni Luis. Tara, let's! Mabigat ang loob na naglakad ako pa uwi sa aming bahay habang nasa tabi ko si Josa. Maaaring sa iba ay maliit na halaga ang 200 piso pero para sa akin na mahirap ay malaki na yon. Nang malapit na kami ni Josa sa bahay ay kinausap ko siya. Oo nga pala. Huwag mong sabihin kay Lola ang nangyari ha. At bakit naman?
Kilala mo si Lola Rosita. Maawa lang yun sa akin. Malulungkot siya kapag nalaman niya na may hindi na naman magandang ginawa si Luis sa akin. Friend naman kasi, ano ka ba? Bakit hindi mo labanan si Luis? Malaki lang ang katawan niya, pero mahina talaga siya. Kering-keri mo siyang balasahin. Alam mo namang di ako marunong makipag-away eh. Saka, ikumpara mo nga tong katawan ko sa katawan niya. Baka isang suntok lang nun sa akin eh, tulog na kagad ako. Mahina talaga ang loob mo. Pero kung magtitiwala ka lang sa self mo, sure ako na kaya mong labanan ang Luis na yon. Malakas kasi ang loob niya na awayin ka kasi alam niya na hindi ka pumapalag. Huwag ka lang nga maingay. Malapit na tayo sa bahay namin eh, baka mamaya marinig ka pa ni Lola. Tumahimik na si Diyosa hanggang sa pumasok na kami sa bahay namin. Napatayo si Lola mula sa pagtitiklop ng mga damit para sulubungin ako. Nagmano kami ni Diyosa sa kanya. Pagkasama mo pala itong maganda mong kaibigan na po. Yan ang gusto ko sa inyo, Lola eh. Hindi ka marunong magsinungaling. Ano palang ginagawa mo rito? Hinatid ko lang po itong friend ko at kanina ay nakita ko na nakaluhod sa harapan ni Luis. Mabuti po't dumating ako. Dahil kung hindi, nako, ewan ko na lang. Nakakaloka talaga yung apo nyo. Lahat ng sabihin ni Luis ay ginagawa niya. Pinagliba siya sa robot. Diyosa, bunganga mo naman. Ay, sorry friend. Hindi ko napigilan ang bibig ko. Sorry talaga. Naisplok ko ng lahat. Ador, totoo ba ang sinasabi ni Diyosa? Nakaluhod ka raw kanina sa harapan ni Luis. Sandali lang po ha. I think hindi na ako kailangan dito. Babo na po sa inyong dalawa. Nakalimutan ko. Meron pa pala akong customer na magpapamanicure sa akin. Bye-bye, friend. Bye, Lola Rosita. Nagmamadaling umalis si Diyosa. Alam ko na sinadya niyang sabihin kay Lola ang nangyari kanina at hindi totoong nadulas lang siyang sabihin ang ginawa sa akin ni Luis. Tumingin si Lola Rosita sa akin na para siyang isang imbestigador. Anong nangyari, Apo? Bakit ka lumuhod sa harapan ni Luis? Ano po kasi, gusto ko lang po sanang makuha yung pera ko na inagaw niya po sa akin. Inutusan po kasi siya ni Sir Benjamin na tulungan po ako sa trabaho. Yun, bayad ko raw po yun sa kanya. Tapos sabi ni Luis para ibalik niya daw yung pera ko, kailangan daw lumuda ko sa harapan niya at magmakaawa. Kaya lang hindi ko po nagawang magmakaawa sa kanya kaya hindi niya po binalik yung pera ko. Magkano ba yung pera kinuha ni Luis sa'yo? At kailangan mo pang lumuhod para lang babawi yun sa kanya? 200 pesos po. Ano ka ba? Sa ganung halaga ay nagpauto ka kay Luis. Apo naman. Matanda ka na. May isip ka na. Hindi ka na dapat nagpapauto kay Luis dahil alam kong kilala mo na siya. Sigurado ko na kahit gawin mo ng maayos ang gusto niya, ay hindi pa rin niya ibabalik sa'yo ang pera mo. Sinubukan ko lang naman po eh. Kahit 200 lang po yun la. Malaking halaga na po yun. Pabili na po natin sana ng bigas yun eh. Ang mabuti pa, ay kausapin ko na si Luis ngayon. Kailangan niyang mapagsabihan para hindi niya na yun gawin ulit sa'yo. Huwag na po la. Parang hindi niya naman po kilala si Luis. Hindi po yun makikinig sa inyo. Mas lalo lang po niya akong pag-iinitan sa trabaho. Bakit kasi hindi ka lumaban? Ipakita mo sa kanya na hindi kanya pwedeng tapak-tapakan na lang. Sana po madali lang gawin yung sinasabi niyo, la. Pero hindi po ganun kadaling labanan si Luis. Marami po siyang kaibigan doon sa taniman ninyo. Pagtutulungan po nila ako. Naaawa na kasi ako sa'yo, Ador Apo. Napakabuti mo. Pero ganyan ang isinusukli sa'yo ng mga tao. At bilang lola mo, masakit para sa akin na malaman na may mga umaapi sa'yo. Tapos wala akong magawa para ipagtanggol ka. Huwag niyo po akong intindihin, la. Ayos lang po ako. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Saka, sanay na rin naman po ako kay Luis. Ang importante, hindi po niya ako sinasaktan ng pisikal.
Ang mabuti pa po ay magsasaing na po ako para makakain na po tayo mamaya. Bibili lang po ako ng itlog at sardinas sa tindahan at gagawin kong torta para may ulam po tayo. Saka, ito po pala yung natira sa sahod ko. Bayaran niyo na po yung kalahati ng utang natin kay Aling Maria. Sabihin niyo po na yung kulang ay sa susunod na pagsahod ko na lang po. Ngumiti ako kay Lola Rosita para ipakita sa kanya na ayos lang ako. Tumalikod na ako at nagtungo ako sa kusina para magsaing. Sinadya kong tapusin na ang aming pag-uusap dahil alam ko na kung hahaba pa yun ay iiyak na ang lola ko. Pagdating kasi sa akin ay malambot ang puso niya. Alam ko na kung malakas pa siya ay sigurado ko na siya ang mangungunang ipagtanggol ako sa mga taong umaapi sa akin. Pagsapit ng 7:00 ng gabi ay naghain na ako ng hapunan. Maya-maya pa ay magkasabay na kaming kumakain ni Lola Rosita. Oo nga pala. Huwag ka naglumabas at baka makasalubog mo sa daan yung aswang. Mahirap na. Kahit ilang buwan lang nakalilipas simula ng huli niyang pag-atake, ay hindi pa rin tayo sigurado na wala na siya rito sa lugar natin. Hindi naman po talaga ako lumalabas kapag gabi na eh. Nagpapaalala lamang ako sa'yo. Pero sino po kaya yung aswang dito, no? Parang binatilyo pa yata ako nang may napapabalita na rito na pinatay ng aswang eh. Hindi ko rin alam. Kaya nga mas makabubuti kung mag-iingat tayo palagi, lalo na tuwing gabi. Lahat ng nakatira sa lugar namin ay alam ang tungkol sa aswang na yon. Kahit noong nag-aaral pa ako, ay naging paborito na panakot sa amin ng matatanda ang aswang. Sinabi nila na kung magpapagabi kami sa labas, ay hindi malabong kainin kami ng aswang na yon. Kaya naman, hanggang sa panahon na yon, ay patuloy kaming natatakot dahil hindi pa rin nahuhuli ang aswang, na marami-rami nang nagiging biktima sa aming lugar at sa mga kalapit naming barangay. Madaling araw na at mahimbing akong natutulog. Magkatabi kami ni Lola Rosita sa pagtulog sa papag. Kaya nang naalimpungatan ako at wala si Lola sa tabi ko, ay napabalikwas ako ng bangon. Binuksan ko ang ilaw at nang nalaman kong wala siya sa loob ng bahay, ay lumabas ako para hanapin siya. Umikot ako sa paligid ng bahay pero hindi ko pa rin nakita si Lola. Saan naman kaya nagpunta si Lola ng ganitong oras? Siya pa itong nagpaalala sa akin tungkol sa aswang tapos siya rin pala lalabas kahit madilim pa. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang paghahanap kay Lola Rosita. Paalis na sana ako nang nakita ko si Lola na naglalakad palapit. Nagulat siya nang nakita niya ako at walang imik siyang pumasok sa bahay. Agad ko siyang sinundan. Naabutan ko siya sa kusina na umiinom ng tubig. Tagaktak ang pawis ng mukha niya at bahagya siyang hinihingal. Saan ka po galing? At parang pagod na pagod po kayo. Nagpahangin lang ako sa labas. Hindi kasi ako makatulog kaya naglakad-lakad ako. Pero lang di po ba sabi niyo sa akin di dapat tayo lumalabas kapag madilim na? Bakit po kayo lumabas? Paano po kung nakita niyo yung aswang? Hindi naman niya ako nakita eh. Sa kaligtas ako nakabalik. Kaya huwag ka nang mag-alala. Hala, sige na. Matulog na ulit tayo at maaga kapag gigising babaya. Gusto ko pa sanang kausapin si Lola Rosita. Pero nauna na siyang bumalik sa pagkakahiga. Wala na akong nagawa kundi ang tumabi sa kanya at natulog na rin ako. Kinabukasan ay kinausap ko si Lola Rosita. Pinagsabihan ko siya na wag na siyang lalabas ng alanganing oras dahil patuloy pa rin ang banta ng aswang sa aming lugar. Nangako siya sa akin na hindi niya na yun gagawin. Maya-maya pa ay nagtungo na ako sa taniman ng nyug para magtrabaho. Habang inaayos ko ang mga sako na paglalagyan ng mga buko, ay nakita ko si Luis na kausap ang ibang trabahador.
Napansin ko ang bendang nakabalot sa kaliwang braso niya. Sa lakas ng boses ni Luis ay hindi ko naiwasang marinig ang sinabi niya. Maniwala kayo! Pinasok ng aswang ang bahay ko kagabi. Nakita niyo itong benda ko sa braso? Sugat to na nakuha ko sa aswang. Hinalimot niya kasi ako eh. Pero nakapagtataka. Nakapagkatapos niya ako masugatan, ay umalis na kagad siya. Sayang nga eh. Kung di siya umalis, naku po, lalabanan ko talaga siya. Talaga namang papatay ko siya. Pupugutan ko siya ng ulo para makita ng lahat na nagawa kong patayin yung aswang na yon. Kilala ko si Luis, kaya alam ko na may posibilidad na gawa-gawa niya ang kwentong yun para makapagyabang. Hindi ko napigilan ang sarili kong tumawa ng mahina sabay iling. Nagulat ako nang sigawan ako ni Luis at doon ko nalaman na nakita niya ang ginawa ko, kaya lumapit siya sa akin. Anong tinatawa-tawa mo, ha? Ako ba pinagtatawanan mo? Ha? Hindi ah. May naalala lang kasi akong nakakatawa kaya tumawa ako ng mag-isa. Sinungaling! Narinig mo yung sinabi ko. At siguro iniisip mo na hindi totoo mga sinabi ko. Huling-huli kita. Na pagkatapos ko magsalita ay tumawa ka. Hindi kita pinagtatawanan, Luis. Nagkakamali ka ng iniisip. Magsasalita pa sana si Luis nang isang trabahador ang dumating at sinabi na pinapatawag kami lahat ni Sir Benjamin sa labas ng bahay nito. Nagpasalamat ako dahil may dahilan na ako para layuan si Luis. Nagmamadali akong naglakad palayo sa kanya. Isa ako sa mga naunang dumating sa harapan ng malaking bahay ni Sir Benjamin na nakatayo hindi kalayuan sa taniman ng nyog. Nang makumpleto na ang lahat ng trabahador, ay nagsimula na siyang magsalita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakarating sa akin na may mga nawawalang sako-sako ng nyog na nakaimbak sa bodega. At may hinala ako na ginagawa ang pagnanakaw na yun tuwing gabi. Kaya simula sa araw na ito, ay magkakaroon na ng pagbabago sa trabaho nyo rito. Kada gabi, ay isa sa inyo magbabantay sa buong taniman ng nyog. Magkakaiba ang magbabantay sa bawat gabi para hindi kayo mahirapan. Huwag kayong mag-alala dahil may karagdagang sahod ang ibibigay sa mga magbabantay. At kung sino makakahuli sa magnanakaw, ay bibigyan ko ng gantimpala. Mawalang galang na, sir. Pero ano pong gantimpala? Pera. 10,000 piso. Nagkaroon ng bulungan ang mga trabahador habang ako naman ay matamang nakatingin kay Sir Benjamin habang isa-isa niyang tinitignan ang bawat isa sa amin. Kinabahan ako nang huminto ang mga mata niya sa akin. Ikaw, Ador. Ikaw ang itatalaga kung magbabantay mamayang gabi. Ho? Ano po? Bakit ako po? Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ganun, sir. Naku, sir. Hindi mo maaasahan niya si Ador. Panigurado kapag nakita niya yung magnanakaw, ay matatakot siya. Kaya hindi niya yung mahuhuli. Tumahimik ka, Luis. Hindi ka ang kinakausap ko. Ano, Ador? Kaya mo bang magbantay mamayang gabi? Sige po, sir. Pumapayag po ako. Mabuti naman kung ganun. Pagka-uwi mo sa bahay mo, ay bumalik ka rito ng alas 7 ng gabi at simulan mo na ang pagbabantay. Matatapos ang pagbabantay mo kapag alas 5 na ng umaga. At dahil alam kong mapupuyat ka, ay di na muna kita papapasukin bukas. Pero may sahod ka pa rin. Ganon din ang gagawin ng mga susunod na magbabantay. Ngayon, pwede na kayong bumalik sa inyong mga trabaho. Habang naglalakad ako papunta sa pwesto ko, ay hindi ko napigilang makaramdam ng kaba at takot. Tama kasi ang sinabi ni Luis. Wala akong ideya kung kaya ko bang hulihin ang mga magnanakaw kapag nakita ko sila. Pero kailangan ko yung gawin dahil naisip ko na baka kapag tumanggi ako sa utos ni Sir Benjamin, ay tanggalan niya ako ng trabaho. Buong maghapon akong naglagay ng mga buko sa sako at nagbuhat ng mga yon. Hindi ko namalayan ang paglipas ng oras
hanggang sa sumapit na ang aming uwian. Pagdating ko sa bahay, ay agad kong sinabi kay Lola Rosita ang pagbabantay ko sa taniman ng nyug mamayang gabi. Kaya mo ba ang trabaho na yon? Sa totoo lang po, Lola, hindi ko alam eh. Nahiya lang po akong tumanggi kay Sir Benjamin eh. Kapag mga ganong pagkakataon ay hindi ka dapat nahihiya. Sinasabi mo dapat kung kaya mo o hindi ang isang bagay. Hayaan niyo na po, La. Wala naman po sigurong masamang mangyayari sa akin mamaya. Saka isang gabi lang naman po yun. Sa susunod na mga gabi ay hindi na po ako magbabantay. Siguro naman po ay mahuhuli na yung mga magnanakaw bago ulit dumating ang gabi na kailangan ko ulit magbantay. Ikaw ang bahala. Basta't mag-iingat ka labang. Maya-maya pa ay magkasabay na kaming kumain ng hapunan. Ilang minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi ay bumalik na ako sa taniman ng nyug para magbantay. Naglakad-lakad ako at tinignan ko ang mga lugar na pwedeng pagtaguan ng kung sino man. Nagpunta rin ako sa bodega at umikot ako sa paligid nun. Makalipas ang ilang oras, ay nanatili namang tahimik ang paligid. Patuloy ako sa pag-iikot hanggang sa nakita ko na may isang lalaki ang lumabas sa bodega. May tulak siyang kariton na naglalaman ng sako-sakong mga nyog. Yung magnanakaw! Kailangan ko siyang huliin! Isang 2x2 na kahoy ang nakita ko na nakasandal sa puno ng nyog. Kahit may takot akong naramdaman, ay kinuha ko ang kahoy at patakbo kong lumapit sa magnanakaw. Ang inisip ko ay ang 10,000 piso na maaari kong makuha sa sandaling mahuli ko ang magnanakaw. Malaki kasi ang maitutulong ng perang yon sa amin ng lola ko. Nang malapit na ako sa magnanakaw, ay napansin niya ako. Tumingin siya sa akin, pero dahil may suot siyang bonnet mask sa ulo, ay hindi ko nakita ang kanyang muka. Hoy! Ibalik mo yung mga ninakaw mo sa bodega! Ang kapal ng mukha mo magnakaw! Ang laki-laki ng katawan mo! Bakit di ka magtrabaho na marangal? Napaatras ako nang mabilis nang lumapit ang magnanakaw sa akin. Hahampasin ko sana siya ng kahoy, pero nagawa niyang hawakan ng kahoy bago pa yun lumapat sa kanyang ulo. Hinila niya ang kahoy at nang naagaw niya yon, ay malakas niya yung ipinukpok sa ulo ko. Nabuwal ako at umikot ang paningin ko. Malakas akong sinipa ng magnanakaw sa tiyan at mas lalo akong nanghina. Pero naisip ko na kung hindi ako lalaban ay baka patayin ako ng magnanakaw. Nang muli niya akong sisipain ay hinawakan ko na ang paa niya at hinila ko yun. Nawalan siya ng balanse at nang matumba siya ay mabilis akong pumaibabaw sa kanya. Hinila ko ang bonnet mask niya at natigilan ako nang malaman ko na si Luis ang magnanakaw. Luis? Ikaw ang magnanakaw? Kahit kailan talaga, peste ka sa buhay ko! Malakas akong sinuntok ni Luis sa muka. Mas lalo akong nahilo. Itinulak niya ako at nang tumayo siya ay sinipa niya ako sa muka. Nataranta si Luis nang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Sir Benjamin. Nagmamadali siyang tumakbo at mabilis siyang nawala sa paningin ko. Tatayo pa sana ako, pero biglang dumilim ang paligid at tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nang bumalik ang malay ko, ay nasa bahay na ako. Nakahiga ako sa papag at ang una kong nakita ay si Lola Rosita na namumugto ang mga mata. Agad kong naramdaman ang pananakit ng aking katawan, lalo na sa ulo ko. Bahagya ng maliwanag sa labas, kaya nalaman ko na malapit nang mag-umaga. Apo ko, mabuti naman at nagising ka na. Lola, buhay pa po ba ako? Abay, oo naman. Inihatid ka rito ng mga tanod. Inutusan sila ni Sir Benjamin na iuwi ka rito. Yung mga tanod din na nagsabi sa akin ng nangyari. Binugbog ka raw nung magnanakaw sa taniman ng nyog. Nahuli po ba si Luis? Si Luis?
Bakit si Luis ang uhulihin? Abay, sandali. Si Luis bang magdanakaw? Opo, Lola. Si Luis po. Naalis ko po yung suit niya sa ulo niya kaya nakilala ko po siya. Napakawalang ya talaga ng taong yon. Tapos nagawa ka pa niyang bugbugin. Pero hindi bale. Ang importante ay buhay ka at nakilala mo na si Luis ang magdanakaw. Kailangan mo lang makausap si Sir Benjamin para masabi mo sa kanya ang nalaman mo. Biglang may kumatok sa pinto. Kaya iniwanan muna ako ni Lola Rosita para buksan yun. Pinilit ko naman bumangon at umupo ako sa gilid ng papag. Pagbukas ni Lola ng pinto ay nanlaki ang mga mata ko nang malaman kong si Luis ang nasa labas. Walang imik siyang pumasok at natakot ako dahil palapit siya sa akin. Ang akala ko ay sasaktan niya ako, pero lumuhod siya sa harapan ko. Hinawakan niya ang isa kong kamay at naluluwa siyang tumingin sa mga mata ko. Alam kong hindi mo pa nasasabi kay Sir Benjamin na ako ang magnanakaw. Parang awa mo na, Ador. Huwag mo akong isumbong sa kanya. Ayoko makulong. Ayaw mo palang makulog na muho ka. Pero gumawa ka ng krimen. Alam mo ba, Luis? Gustong-gusto na kitang saksakin ng kutsilyo ngayon din. Dahil sa ginawa mo sa apo ko. Magpasalamat ka dahil nakapagpipigil pa ako. Tingnan mo ang itsura ni Ador. Halos hindi ko na siya makilala dahil sa pambubugbog mo sa kanya. Alam ko po, mali po ang ginawa ko kay Ador. Nataranta lang ako kaya ako siya nasaktan. At nagawa ko lang ang pagdanakaw na yun dahil nagpadala ng sulat ang kapatid ko sa akin. Nasa ospital ang tatay namin na nasa Maynila Kailangan niya maoperahan sa lalong madaling panahon. Kaya naisipan ko magnakaw ng mga buko at ibenta mga yun. Kay Sir Benjamin mo sabihin ang lahat ng yan. At siya na ang bahalang magdesisyon kung ano dapat niya gawin sa'yo. Pero sigurado ko, nakakasuhan ka niya at makukulong ka. Dapat lang yun sa'yo. Dahil puro kasamaan na lang ang ginagawa mo rito, lalo na kay Ador. Nagsisisi na po ako sa mga nagawa ko kay Ador. Ador, maniwala ka. Magbabago na ako. Huwag mo lang akong isumbong kay Sir Benjamin, parang awa mo na. Nagawa ko lang naman yun dahil nasa ospital ang tatay ko At dapat sa mga kagaya mo ay hindi pinapatawad. Mas mabuti na maturuan ka ng leksyon para magtanda ka. Lola, teka, nakakaawa naman po si Luis. Nararamdaman ko po na nagsasabi po siya ng totoo. Ano ka mo? Naaawa ka pa sa namuho na yan. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin at baka mas maawa ka sa sarili mo kapag nakita mo kung anong itsura mo. At kahit nagsasabi pa siya ng totoo, hindi sagot ang pagdanakaw para mailigtas niya ang buhay ng tatay niya. Tumingin ako kay Luis at hindi ako makapaniwala na magmamakaawa siya sa akin ng ganong katindi. Naramdaman ko ang takot niya. Alam ko na biktima lang siya ng sitwasyon niya at kung may ibang paraan ay hindi siya magnanakaw. Pinapatawad na kita, Luis. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko sasabihin kay Sir Benjamin na ikaw yung magnanakaw. Pero mangako ka sa akin na hindi mo na ulit gagawin yon at magbabago ka na. Oh, nangangako ko sa'yo na hindi na ulit ako magnanakaw at magiging mabuting tao na ako. Magiging mabait na ako sa'yo. Maraming salamat, Ador. At sana, mapatawad mo pa ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ako. Nagsisisi na talaga ako. Kulang na lang ay yakapin ako ni Luis ng sandaling yon. Napailing si Lola Rosita habang nakatingin sa akin at alam kong tutol siya sa naging desisyon ko. Hindi nagtagal ay umalis na si Luis. Umasa ako na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Bago siya umalis, ay sinabi ko rin sa kanya na kung makikita ko na ginagawa pa rin niya ang hindi magandang bagay na yon na ginawa niya noon, ay hindi ako magdadalawang isip na isumbong siya kay Sir Benjamin. Walang masama sa pagiging mabait, Ador.
Pero yung pagiging mabait mo ang magpapapahamak sa'yo. Hindi ako makapaniwala na matapos ng lahat na ginawa sa ni Luis, ay patatawarin mo siya. Hindi lang yon. Pagtatakpan mo rin siya sa krimen na ginawa niya. Alam ko po na masasabing katangahan po ang ginawa ko, Lola. Pero gusto ko pong bigyan ng pagkakataon si Luis para magbago. Baka po kasi may mga napagtanto siya sa mga nangyari, lalo na alam niya na maaari po siyang makulong. Huwag po kayo mag-alala, dahil kung sakaling gumawa ulit siya ng masama, ay isusumbong ko na talaga siya kay Sir Benjamin. Matapos yun, ay pinagpahinga na ulit ako ni Lola Rosita dahil sa bigat ng pakiramdam ko ay agad akong nakabalik sa pagtulog. Bandang tanghali na nang nagising ako. Kumain na kami ni Lola ng pananghalian at pagkatapos ay may isang trabahador mula sa taniman ng nyog ang dumating. Aniya ay pinapatawag daw ako ni Sir Benjamin. Alam ko, nakakausapin ako ng amo namin upang itanong kung nakilala ko ba kung sino ang magdanakaw. Kaya kahit masakit pa ang buong katawan ko, ay nagtungo ako sa bahay ni Sir Benjamin. Pagdating doon, ay pinaupo niya ako sa malambot na sofa sa kanyang sala. Ikinalulungkot ko nangyari sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Dahil sasagutin ko ang pagpapagamot mo at sasahod ka pa rin kahit hindi ka pumapasok sa trabaho. Magpagaling at magpalakas ka muna bago ka bumalik sa pagtatrabaho. Maraming salamat po, Sir. Alam mo kung bakit kita pinatawag dito. Pasensya ka na kung kailangan kitang kausapin kahit puno pa ng sugat at pasa ang katawan mo. Kaya lang, ay hindi ko na kayang maghintay ng ilang araw pa dahil gusto ko nang malaman kung sino ang magnanakaw ng mga nyog. Nakita mo ba ang mukha niya? Nakilala mo ba siya? Pasensya na po, Sir. Pero hindi po eh. Paanong di mo siya nakilala? Kahit nasa malayo ako, ay nakita kong nagawa mong tanggalin ang nakasaklob sa ulo niya. Isa pa, naiwanan na magnanakaw ang bonnet mask niya. Kaya sigurado akong nakita mong kanyang mukha. Tama po kayo, Sir. Nakita ko nga po ang mukha ng magnanakaw. Pero ang problema, hindi ko naman po siya kilala. Sa palagay ko, Sir, di po siya taga rito sa lugar natin eh. Malamang dayo po ang magnanakaw na yun. Di ko rin po matandaan ang itsura niya, Sir, kasi madilim po ron eh. Sir, pasensya na po talaga kayo kung di ko po kayo matutulungan na matukoy ang katauhan po ng magnanakaw. Ganun ba? Naku, sayang naman pala. Ang buong akala ko pa naman ay makukulong nang walang niyang magnanakaw na yun. Pero hindi bale. Naiintindihan ko kung hindi mo na matanda ng mukha niya. Ang mga pulis na siguro ang bahalang mag-imbestiga. Yun lang naman ang gusto kong itanong sa'yo. Sige na, maaari ka nang umuwi at magpahinga. Nagpasalamat muna ako kay Sir Benjamin bago ko umalis. Pagdating ko sa bahay, ay umupo muna ako sa labas at tumingin ako sa malayo. Sa kabila ng napakaraming pang-aapi na naranasan ko kay Luis, ay wala akong pinagsisisihan sa naging desisyon ko at wala akong ibang gustong mangyari kay Luis kundi ang magbago na siya ng tuluyan. Habang nakaupo ako sa labas, ay tinawag ako ni Lola Rosita. Pumasok ako sa bahay namin at nakita ko si Lola na nakaupo sa may hapagkainan. Seryoso ang mukha niya nang umupo ako sa tapat niya. Nagkausap na ba kayo ni Sir Benjamin? Hindi mo ba talaga isinumbong si Luis? Hindi po, Lola. Habang wala ka, ay pinag-isipan ko desisyon mong yon. Napagtanto ko na kaya gano'n na naging pasya mo ay dahil masyado kang mabait. Ador, gaya ng sinabi ko sa iyo, ay walang masama sa pagiging mabait. Ngunit lahat ng bagay kapag sobra ay hindi na maganda. Kapag sobrang kabaitan mo, ay malaki ang posibilidad na abusuhin ka ng marami
Alam ko rin na hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo sa mga taong mag-aabuso sa iyo dahil ang totoo ay mahina ka. Sandali lang po. Saan po ba papunta tong pag-uusap natin, Lola? Bata ka pa lang ay alam kong marami na ang umaapi sa iyo dahil ang tingin nila sa iyo ay mahina. Alam nila na hindi mo sila lalabanan. Pagod na akong makita kang nasasaktan na po. Ayoko nang malaman na may nang aapi sa iyo. At ang gusto ko, simula sa araw na ito, ay magkakaroon ka na ng kakayahan na ipagtanggol ang sarili mo. Marami pong salamat sa mga sinabi niyo, Lola, pero hindi ko po talaga maintindihan ang gusto niyo sabihin eh. May isang bagay akong ibibigay sa iyo. Isang bagay na magagamit mo kung sakaling merong mag-aapi sa iyo o kapag kailangan mong lumaban. Akin na ang kaliwang kamay mo. Nagtataka man, ay sinunod ko pa rin si Lola. Ipinatong ko sa lamesa ang kaliwang kamay ko. May inilabas si Lola na isang pulseras na gawa sa itim na tali. Meron yung kulay puting bagay na tila palawit. Sa unang tingin, ay alam kong pangil ng isang hayop ang palawit nun, ngunit hindi ko matukoy kung saang hayop nagmula ang pangil na yon. Isinuot ni Lola Rosita sa braso ko ang pulseras. Ano po ba to? At paano ko po magagamit ang isang pulseras para ipagtanggol ang sarili ko? Ang pulseras na yan ay may mutya ng pangil ng kalabaw. Pangil ng kalabaw? Meron po bang pangil ng kalabaw? Parang wala naman po ah. Meron. Pero bihira ang kalabaw na nagtataglay ng pangil. At mapalad ang taong makakakuha ng pangil ng kalabaw dahil isa yung mutya na nagbibigay ng kakaibang lakas. Siya magmamay-ari doon. Ang ibig niyo po ba sabihin ay magiging malakas na ako dahil suot ko na tong pulseras na may mutya ng pangil ng kalabaw? Eh wala naman po akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko ngayon. Parang ganun pa rin naman ako. Niloloko niyo lang po yata ako, Lola eh. Hindi mo agad-agad mararamdaman ang kapangyarihan ng mutya na yan. Kailangan mo munang malagay sa isang matinding panganib upang magising ang kapangyarihan ng mutya. Ewan ko po pero parang hindi po kapanipaniwala ang mga sinabi niyo sa akin eh. Saka, saan niyo po ba nakuha ang bagay na to? Yan ay pagbabay-ari doon ng Lolo Abel mo. Siya ang unang gumamit niyan nung siya ay isa pang manunugis at antingero. Manunugis? Antingero? Ibig niyo sabihin eh, nakikipaglaban noon si Lolo sa mga aswang? Tama ka. Hindi mo yun nalaman dahil ginagawa yun ng lolo mo. Bago ka pa, dumating sa buhay namin. Ang mutya ng pangil ng kalabaw ang nagbigay sa kanya noon ng kakaibang lakas at tapang. Kaya napakaraming aswang ang natalo at napatay niya. Abay sa totoo lang, ayoko sanang ibigay yan sa iyo. Dahil ayokong umasa ka sa isang mutya para lang maging matapang ka. Pero nang nakita ko ang itsura mo matapos kang bugbugin ni Luis, ay naisip ko na kailangan mo bagay na yan. Sige, sabihin na po nating totoo nga ang kapangyarihan ng mutyang ito. Pero sa tingin ko po, ay hindi ko naman po ito kailangan, Lola eh. Ang sabi po ni Luis ay magiging mabait na po siya sa akin. Kaya para saan pa po ito, di ba? Maaring hindi ka na nga aapihin o aawayin ni Luis. Pero hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. May mga bagong tao kang makikilala na pwedeng manakit sa iyo. At gusto ko ay may kakayahan ka ng lumaban kapag dumating ang pangyayari niyo sa buhay mo. Kaya maniwala ka sa kapangyarihan ng mutyang yan, Apo. Mas magiging malakas ka kung magkakaroon ka ng tiwala sa pinaggagalingan ng iyong kapangyarihan.
Hinawakan ni Lola Rosita ang isa kong kamay at masuyo niya yung pinisil. Tinignan ko ang mutya ng pangil ng kalabaw at hanggang sa sandaling yon ay hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala na meron yung kapangyarihan o wala. Kinagabihan, habang mahimbing akong natutulog, ay may kakaiba akong naramdaman. Bigla akong nagising sa hindi malamang dahilan. Kinabahan ako nang hindi ko nakita si Lola Rosita sa tabi ko. Agad akong lumabas ng bahay at labis akong nagimbal. Nang pagpunta ko sa likod ng bahay ay isang kahindik-hindik na nilalang ang naroon. May mahahaba siyang kuko at matutulis na mga ngipin. Nanlilisik ang malalaki niyang mga mata. May umaagos na malapot na laway mula sa bibig niya. Napatda ako at hindi kagad ako nakagalaw. Sigurado ko na ang nilalang na yon ay ang aswang na pumapatay ng mga tao sa aming lugar. Hindi nagtagal ay unti-unting lumapit sa akin ang aswang. Tatakbo sana ako, pero naramdaman ko ang bahagyang pag-init ng mutya ng pangil ng kalabaw. May gumapang nakakaibang enerhiya sa buong katawan ko na alam kong mula sa mutya. Mabilis na nawala ang takot ko at naramdaman ko na sa sandaling yon ay kayang-kaya kong labanan ang aswang. Alam ko na nabuhay na ang kapangyarihan ng mutya dahil gaya ng sinabi ni Lola ay kailangan kong humarap sa isang matinding panganib upang mabuhay ang kapangyarihan nun. Huwag kang lalapit! Hindi ako natatakot sa'yo! Nasaan ang lola ko, ha? Huwag mong sabihin na may ginawa ka sa kanya! Malakas na umangil ang aswang, saka siya mabilis na sumugod papunta sa akin. Inihanda ko ang sarili ko. Kahit wala kong hawak na sandata, ay alam ko na kayang-kaya ko siyang talunin gamit lamang ang sarili kong lakas. Pagkalapit sa akin ng aswang, ay hinawakan ko ang katawan niya at walang kahirap-hirap ko siyang binuhat. Ibinalibag ko siya sa lupa at narinig ko ang pag-igit niya. Agad na tumayo ang aswang at mabilis siyang tumakbo papunta sa talayban sa likod ng aming bahay. Si Lola, baka kaya wala siya sa bahay ay kung ano nang ginawa sa kanya nung hayop na aswang na yun. Kailangan ko sundan yung aswang. Sinundan ko ang pinuntahan ng aswang pero hindi ko na siya nakita. Hindi pa rin ako tumigil sa paglalakad hanggang sa nakarating na ako sa kakauyan, nakadugtong ng talahiban. Malakas ang pakiramdam ko na naroon ang aswang dahil yun lamang ang lugar na maaari niyang pagtaguan. Nagpatuloy ako sa paghahanap sa aswang hanggang sa may narinig akong kaluskos sa kung saan. Sinundan ko ang tunog na yon at nagtago ako sa likod ng isang puno nang nakita ko ang aswang. Sa palagay ko ay nagbabago na siya ng anyo at magiging tao na siya. Kaya imbis na atakihin siya, ay hinintay ko na magpalit siya ng anyo upang malaman ko kung sino ang aswang. Hindi nagtagal ay tuluyan ng naging tao ang aswang at labis akong nagimbal nang nalaman ko na si Lola Rosita ang aswang na yon. Nanlamig ang buong katawan ko. Gusto kong isipin na panaginip lamang ang lahat, pero hindi ko kayang itanggi sa sarili ko na yun ang katotohanan. Sinamantala ko ang pagkakataon habang nanghihina pa si Lola Rosita. Tahimik at nakatulala akong bumalik sa bahay. Pagdating sa bahay, ay wala sa sarili na umupo ako sa papag. Si Lola, siyang aswang. Ibig sabihin, siya rin ang pumatay sa mga tao rito sa lugar namin. Napapitlag ako nang pumasok si Lola Rosita. Maging siya ay nagulat nang nakitang gising ako. Ador! Abay, bakit gising ka pa? Nagising po ako kasi may naramdaman po akong kakaiba. Isang aswang pong nakita ko sa likod ng bahay. At dahil sa kanya,
ay nagising na ang kapangyarihan ng mutya. Nararamdaman ko na po ang kapangyarihan at lakas ng mutya ng pangil ng kalabaw. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, kumusta ka? Hindi ka ba sinaktan ng aswang? Ayos lang naman po ako, Lola. Kayo po, saan po kayo galing? Ang totoo niyan ay nauna akong nagising sa'yo. Lumabas ako at tama ka. May aswang sa labas. Tumakas ako sa kanya. Sinubukan kong ilayo siya sa bahay natin para hindi kanya saktan. Nakita ko po kayo, Lola. Alam ko na ang totoo. Isa kang aswang. Sinundan ko kanina yung aswang nung tumakas siya at nakita ko mismo na naging ikaw yung aswang. Umurong ang dila ni Lola Rosita. Parehas na nangilid ang luha namin. Hayaan mo kong magpaliwanag, Apo. Ang buong akala ko, Lola, ay kilala na kita. Dahil mula pagkabata ay magkasama na tayo. Pero hindi pa pala. Meron ka palang tinatagong sikreto. Hindi ko akalain na ang taong umampon at nag-aruga sa akin ay isang aswang na pumatay sa napakaraming tao sa lugar na to. Ano ba sinasabi mo? Hindi ako ang pumatay sa mga tao rito. Oo, inaamin ko aswang ako. Pero hindi ako pumapatay o kumakain ng tao. Inamin mo na po na aswang ka. Kaya aminin mo na rin ang mga ginawa mo. Hindi ako ang aswang na pumapatay sa mga tao sa lugar na ito. May iba pang aswang na gumagawa nun. Kung hahayaan mo kung magpaliwanag ay sigurado ko na mas maiintindihan mo ang lahat. Hahayaan po kita magpaliwanag. Pero sa pagkakataon na to, ay ayoko na po ng kasinungalingan. Nangangako ako. Walang halong kasinungalingan na sasabihin ko sa'yo. Tama ka. Isa nga akong aswang. Nang nakilala ko ang Lolo Abel mo, nung isa pa siyang manunugis, ay pinago ko ng kanyang pagmamahal. Tinanggap ako ng lolo mo kahit meron akong madilim na pagkatao. Siya ang nagturo sa akin kung paano mabuhay bilang isang aswang na hindi kailangan pumatay ng tao. Naging matyaga siya sa akin at nagtagumpay ang lolo mo na baguhin ako. Nang dahil sa kanya, natuto akong mabuhay nang hindi na kailangan pumatay at kumain ng tao. Kaya hindi ako ang aswang na pumatay sa mga tao sa lugar na ito. May iba pang aswang dito at nararamdaman ko na nakikisalamuha siya sa atin na parang isang normal na tao. Nang sandaling yon, ay tuluyan ng kumawala ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Naramdaman kong totoo ang lahat ng sinabi ni Lola Rosita at nang dahil dun ay mabilis na naglaho ang pagdududa at takot ko para sa kanya. Lumapit ako sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Naniniwala po ako sa inyo, Lola. Patawad po kung pinagdadaan po kita. Bilang apo nyo, ay dapat alam kong hindi nyo kayang pumatay ng tao. Dahil yung pag-ampun nyo pa lang po sa akin ni Lolo at pagbibigay nyo sa akin ng pagmamahal ay isang malaking patunay na mabuti kayo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Apo. Dahil naiintindihan ko ang naging reaksyon mo. Alam kong nagulat ka sa mga nalaman mo. Ako ang dapat na humingi sa iyo ng tawad dahil naglihim ako sa iyo. Natakot kasi ako na baka hindi mo ko matanggap at matakot ka sa akin kapag nalaman mo na isa akong aswang. Salamat po. Maraming salamat po sa pagpapalaki at pag-aalaga niyo po sa akin. Walang anuman. Doon pa man ay alam namin ng lolo mo na lalaki kang mabuting tao. Kaya hindi kami nagdalawang isip na ampunin ka. At wala kami pinagsisisihan na ginawa namin yon. Maraming salamat po talaga, Lola.
Pero meron po pala akong itatanong sa'yo. Naikwento po kasi nun ng Luis na may aswang pong umatake sa kanya. Kayo po ba yun, Lola? Oo. Ako nga ang aswang na umatake sa kanya. Ginawa ko yon dahil gusto kitang iganti sa mga hindi magagandang ginagawa niya sa iyo. Sinugatan ko rin siya sa braso. Pero hindi naman yung malalim. Hindi ko na kasi mapigilan ang sarili ko ng panahon na yon dahil sa galit ko sa kanya. Pero sa susunod huwag niyo na pong gagawin yun Baka kasi may makakilala sa inyo mahirap na. Walang pwedeng ibang makaalam na isa kang aswang dahil paniguradong iisipin ng mga tao na ikaw ang aswang na pumapatay dito sa atin. Huwag kang mag-alala dahil hindi na yung mauulit. Lalo na ngayon na alam kong kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo kasi nagawa mo na gisingin ang kapangyarihan ng mutya ng pangil ng kalabaw. Sinadya ko rin talaga na atakihin ka kanina para lumabas ang tapang mo. Ngayon ay naiintindihan ko na ginawa niyo lang yon para mabuhay ang kapangyarihan ng mutya. Pero wala ka po bang hinala kung sino po yung isa pang aswang dito? Sa totoo lang, Apo, ay wala. Kaya mag-iingat ka. Dahil wala tayong ideya sa kung sino ang totoo nating kalaban. Ang gabing yon ay isa sa mga gabi na hinding-hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Sa gabing yun kasi ay nakilala ko ng lubusan si Lola Rosita at labis akong humanga kay Lolo Abel dahil nagawa niyang mahalin ng isang aswang na kagaya ng lola ko. Isa yung patunay na pagdating sa pag-ibig ay hindi nito nakikita ang mali ng isang tao. Nang dahil sa mutya ng pangil ng kalabaw ay naging mabilis ang pagbawi ko sa aking lakas. Pakiramdam ko ay muli akong ipinanganak nang dahil sa panibagong lakas at tapang na meron ako. Nakabalik na ako sa pagtatrabaho at nakatulong ng gusto ang mutya sa pagiging kargador ko. Hindi na ako nahirapan sa pagbuhat sa mga sako ng buko. Madali ko na yung nadadala sa truck at napansin yun ng mga katrabaho ko, lalo na si Luis. Naging totoo si Luis sa ipinangako niya sa akin. Napansin ko na naging maayos na ang pakikitungo niya sa lahat, hindi lang sa akin. Hindi rin ako makapaniwala na magiging magkaibigan kaming dalawa. Isang hapon ay magkasabay kaming umalis ni Luis sa taniman ng nyog para umuwi. Oo nga pala, hindi pa ulit ako nakapagpapasalamat sa'yo. Para sa naman? Kasi hindi mo ako sinumbong kay Sir Benjamin. Kung sinumbong mo kasi ako, malamang nasa kulungan na ako ngayon. Wala na yun. Basta tuloy-tuloy mo lang ang pagbabago mo Oo naman. Lalo na ngayon na pagtanto ko na napakasarap pala mabuhay nang wala kang inaargabyadong ibang tao. Kumusta na pala ang tatay mo? Ayun, sa huling sulat ng kapatid ko ay naoperahan na raw si tatay at nagpapagaling na siya. Humingi kasi ng tulong ang kapatid ko sa mayor nila ron at sa awa ng Diyos ay tinulungan sila. Tama ang lola mo. Hindi solusyon ng pagnanakaw para mabigyan ng solusyon ng problema natin sa pera. At teka, maiba ako. Napansin ko kasi na ang lakas-lakas mo na ngayon. Dati kasi hirap na hirap kang magbuhat ng isang sako ng buko pero ngayon ay para ka lang nagbubuhat ng isang sakong bulak. Parang mas malakas ka pa yata sa akin ngayon eh. Ano kasi, nag-e-ehersisyo na kasi ako ngayon. Siguro nakatulong din yun kung bakit naging malakas ako. Saka siguro dahil matagal na rin akong kargador. Nasanay na ang katawan ko sa trabaho natin. Bakit ako? Mas matagal akong kargador kaysa sa'yo. Pero hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin ako sa trabaho natin. Hindi ko rin alam, Luis Oo nga pala. Hindi ba ikaw na ulit ang magbabantay sa taniman ng nyug mamayang gabi? Oo. Hindi pa rin kasi tumitigil si Sir Benjamin hanggat hindi nahuhuli yung magdanakaw. May hinala pa rin siya na babalik yung magdanakaw sa taniman niya. Kaya hanggang ngayon, pinapabantayan pa rin niya yung taniman ng nyug. Wala siyang kaalam-alam na hindi na babalik yung magdanakaw dahil nagbago na.
At yun ay dahil sa'yo. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na magbago. Napahinto kami ni Luis sa paglalakad namin nang humarang si Diyosa sa harapan namin. Nanlalaki ang mga mata niya na para bang anumang sandali ay handa siyang makipagsuntukan. Hoy, Luis! Ano na namang ginawa mo sa friend ko, ha? Kumalma ka, Diyosa. Walang ginagawang masama si Luis sa akin. Ang totoo nga niyan eh. Magkaibigan na kaming dalawa eh. Ha? Anong sinabi mo? Tama ba ang pagkakarinig ko? Kayong dalawa? Friendship na? Oo nga, magkaibigan na kami. Kaya hindi mo na kailangan magalit sa kanya. Diyos ko! Magugunaw na ba ang mundo? Paano naging mag-friendship kayong dalawa? Hoy, Ador, umamin ka nga. Tinakot ka ba nitong si Luis, ha? Kinidnap pa niya si Lola Rosita? Kaya nagiging sunod-sunuran ka na naman sa mga sinasabi niya? Walang kidnapang nangyari, Diyosa. Isipin mo na lang na sadyang may mga pangyayari talaga sa buhay na hindi natin inaasahang mangyari. Ang importante, magkaibigan na kami ni Luis ngayon. Pwede mo na rin siya maging kaibigan kung gusto mo. Oo nga naman, Diyosa. Pwede tayo maging magkaibigan. Ay nako, wait lang ha. Hindi ako sure na magiging friend din kita eh. Baka jombagin mo kasi ako ha. Hindi na ako nananakit ngayon. Promise. Si Ador ang makakapagsabi niyan. Well anyway, kung nagbago ka ng talaga, edi happy fiesta! Good for you! At least, hindi ka nasakit sa ulo ng mga tao rito lalo na kay Ador. O siya, sige na. Kailangan ko ng gumora kasi magpapalinis pa ng kuko si Aling Juanita. Kailangan ko ng puntahan yon kasi for sure aabutin ako ng madaling araw kasi parang dinosaur ang mga kuko nun. Ay Diyos ko, ewan ko ba. O bay na sa inyong dalawa ha, mag-iingat kayo ha. Nang nakaalis na si Diyosa, ay ipinagpatuloy namin ni Luis ang paglalakad. Naunang nakarating si Luis sa bahay nila. Nang nakauwi na ako, ay inabot ko kay Lola Rosita ang isang plastik ng bigas na binili ko. Kumusta na ba ang trabaho mo kanina, Apo? Ayos na ayos po. Napakalaking tulong po talaga nitong mutya sa akin kasi naging madali na po ang trabaho ko. Pakiramdam ko nga po kaya ko po magbuhat ng 2 sako ng nyug. Pero hindi ko po ginawa yun kasi paniguradong magtataka po ang mga katrabaho ko. Tama yung ginagawa mo. Huwag mong ipapaalam sa iba ang tungkol sa mutya na meron ka dahil maaaring pag-interesan niya ng ibang tao. Paniguradong yon ang magiging dahilan para manganib ang buhay mo. Oo nga pala, Lola, mamayang gabi magbabantay na naman po ako sa taniman ng nyug. Hanggang ngayon po kasi pinapabantayin pa rin po ni Sir Benjamin. Baka raw po kasi bumalik yung magnanakaw. Pero huwag po kayo mag-alala kasi wala na po ang magnanakaw kasi nagbago na si Luis. Siguro kapag napansin ni Sir Benjamin na wala nang nangyayaring nakawan, ay papatagilin na rin po niya kami sa pagbabantay tuwing gabi. Malakas na ang loob ko na magbantay sa taniman ng nyog dahil bukod na sa akin na ang mutya ng pangil ng kalabaw, ay alam ko rin na wala na roong magnanakaw. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay nagtungo na ako sa taniman ng nyog ni Benjamin. Nagulat ako nang biglang lumapit sa akin si Luis at inakbayan niya ako. Luis, ano ginagawa mo rito? Sasamahan kita sa pagbabantay. Pambawi ko to doon. Sa pagbawas ko ng 200 piso sa sahod mo kasi tinulungan kita sa trabaho mo. Naaalala mo pa pala yun? Oo naman. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi ko nababawasan ang sahod mo ngayon. Mabuti na lang at sasamahan mo ako ngayong gabi. Nakakainip kasi talagang magbantay dito Maganda na nandito ka para meron akong makakausap. Hindi nagtagal ay sinimulan na namin ni Luis ang pag-iikot sa taniman ng nyog. Kahit alam namin na wala nang magnanakaw doon, ay kailangan pa rin namin gawin yon dahil baka nagmamasid si Benjamin. Paniguradong mapapagalitan kami kapag nakita niyang hindi namin ginagawa ang aming trabaho. Bilog at maliwanag ang buwan ng gabing yon, kaya kahit papano ay mas maliwanag ang paligid. Nang nasa labas na kami ng bodega,
ay bigla akong kinalabit ni Luis sa braso. Bakit, Luis? Hindi ba si Sir Benjamin yun? Ayun o, yung tao nasa likod ng bahay. Aba, oo nga no. Ano kayang ginagawa niya ron? Tara, lapitan natin. Babatiin lang natin siya. Pumayag ako sa gustong gawin ni Luis. Magkasama kaming naglakad papunta kay Sir Benjamin. Ngunit nang malapit na kami sa kanya, ay natigilan kami nang biglang nagbago ng anyo si Sir Benjamin at sa isang kisap mata ay naging isa siyang mabangis na aswang. Malakas na sumigaw si Luis dahil sa sobrang takot, kaya napalingon sa amin si Sir Benjamin na nasa anyong aswang. Sir Benjamin! Ikaw ang aswang! Anong ginagawa niyo rito? Nagbabantay po. Hindi po ba inutusan niyo si Ador na magbantay? Sinamahan ko lang po siya. Kung nagbabantay kayo, anong ginagawa niyo rito? Nakita niyo isang bagay na hindi niyo dapat makita. Inilagay niyo ang mga sarili niyo sa kamatayan. Ano pong ibig niyo sabihin? Papatayin niya tayo, Luis. Dahil nalaman natin ang sikreto niya. Tama ka, Ador. Ayoko maggawin yun. Ay kailangan ko yung gawin upang maprotektan ang aking sikreto. Huwag mo kami papatayin, sir. Nangangako po kami. Hindi namin sasabihin sa ibang nakita namin. Pangako po. Hindi, Luis. Mas kailangan malaman ng lahat na isang aswang si Sir Benjamin. Sigurado ako na siya ang aswang na matagal na natin kinatatakutan. Siya ang pumatay sa mga taong pinatay noon ng aswang. Matapang ka pala, Ador. Inasahan ko pa naman. Naluluhod ka sa harapan ko at magmamakaawa ka. Na huwag ko kayong papatayin. Bagong Ador na po ang kaharap nyo ngayon. Hindi na ako duwag. At hindi ako natatakot sa inyo. Ador, ano ka ba? Ano ba sinasabi mo? Dapat ay magmakaawa na lang tayo sa kanya. Talagang papatayin tayo yan sa mga sinasabi mo eh. Hindi ko kayo papaalisin. Kahit magbakaawa pa kayo sa akin. Kamatayan ang kaahantong kanyong dalawa ngayong gabi. Subukan mo. Dahil hindi kita uurungan. Hindi ako papayag na basta mo na lang kami patayin. Lalaban kami! Sa tingin mo ba, ay matatakot ako sa pagpapanggap mo matapang ka, Ador? Sa paligid ko, ikaw pa rin ang lampang si Ador. Bakit hindi mo ako subukan ngayon para malaman mo na wala na ang lampang Ador na sinasabi mo? Siguraduhin mo lang na mapapatay mo ko ngayong gabi. Dahil kung hindi, ay may isisiwalat akong sikreto sa mga tao nito. Alam kong aswang ang Lola Rosita mo. Unang kita ko pa lang sa kanya noon, ay alam kong kauri ko siya. Sinungaling ka! Hindi totoo ang sinasabi mo, demonyo ka! Malakas na umangil ang aswang, pero ipinakita ko sa kanya na hindi ako natatakot. Nang mabilis na sumugod ang aswang, ay sinalubong ko siya. Naramdaman ko ang pagbalot ng kapangyarihan ng mutya sa aking katawan. Hinawakan ko ang mga braso ng aswang habang pilit niya akong tinutulak. Luis, tumakas ka na! Bilisan mo! Nagmamadaling tumakbo si Luis palayo habang ako ay patuloy na nakikipagpambuno sa aswang. Sa tingin mo ba, ay merong maniniwala sa'yo kapag sinabi niyo na isa akong aswang? Sigurado ko na sa akin maniniwala ang lahat kapag sinabi ko na aswang ang lola mo. Huwag mong idamay ang lola ko sa kasamaan mo, hayop ka! Maaaring parehas kayong aswang. Pero napakalaki ng pagkakaiba niyong dalawa. Dahil hindi siya pumapatay ng tao. Malakas kong itinulak ang aswang at natumba siya sa lupa. Marahan siyang tumayo at ngumisi sa akin. Mukhang totoo nga ang sinabi mo, ha? Hindi ka na mahina ngayon. Sa palagay ko,
ay mahihirapan akong talunin ka. Pero meron akong kilala na kaya kong patayin. Sino? Sino pa ba? Kundi ang mahal mong Lola Rosita. Nanlaki ang mga mata ko nang mabilis na nawala ang aswang sa harapan ko. Kinabahan ako dahil sigurado ko na papunta siya sa bahay namin para patayin si Lola. Mabilis akong tumakbo palabas ng taniman ng nyog. Sa labas ay nakasalubong ko si Luis na takot pa rin. Ano? Ano nangyari? Nagawa mo ba patayin yung aswang? Hindi, pero papunta siya sa bahay namin. Papatayin niya ang lola ko. Ano? Sasamahan na kita! Hindi ko na pinigilan si Luis nang kasama ko siyang tumakbo pauwi sa bahay. Panay ang dasal ko na sana ay maunahan ko si Sir Benjamin dahil kung hindi ay baka kung anong masamang mangyari kay Lola. Ador, totoo ba yung sinabi ni Sir Benjamin kanina? Na aswang din ang lola mo? Walang katotohanan yung sinabi niyang yun. Gusto rin niya sirain si Lola dahil alam na natin ang sikreto niya. Malamang paraan niya lang yun upang lokohin ang mga tao. Kahit alam kong mapagkakatiwalaan ko si Luis, ay mas pinili kong wag aminin sa kanya na isa ring aswang si Lola Rosita. Para sa akin, ay mas makabubuti kung kami lang ni Lola ang nakakaalam ng bagay na yon. Mas lalo naming binilisan ni Luis ang pagtakbo hanggang sa nakarating na kami sa bahay. Kinatok ko ng malakas ang pinto at nakahinga ko ng maluwag nang buksan yon ni Lola Rosita. Nagtaka siya kung bakit humahangos kami ni Luis at sinabi ko na sa loob na lang kami mag-usap. Nang nasa loob na kami, ay uminom muna kami ng tubig ni Luis at saka namin hinarap si Lola Rosita para sabihin ang nangyari. Siguro naman ay pwede niyo nang sabihin sa akin kung anong nangyari at bakit para kayong hinahabol ng multo. Mas okay pa nga po kung multo lang talaga ang umahabol sa amin eh. Pero hindi. Aswang po ang tinakasan namin, Lola Rosita. Tama po sinabi ni Luis, Lola. Kilala na po namin kung sino po ang aswang na pumapatay sa mga tao rito sa atin. Si Sir Benjamin po. Ano ka ba? Si Sir Benjamin niyo? Sigurado ba kayo sa sinasabi niyong yan? Ipapaalala ko lang ha, na masama ang magbintang ng hindi kayo sigurado. Sigurado po kami, Lola. 100%. Nakita po namin nang naging aswang po si Sir Benjamin. Muntik pa nga po niya kaming patayin eh. Mabuti na lang nakatakas kami. Tapos ang sabi niya ay papatayin ka daw niya. Ikaw daw ang uunahin niya. Abay, bakit naman ako ang uunahin ang damuho na yun? Abay, wala naman ako ron. Nung nakita nyo, naging aswang siya. Siguro po, dahil po nalaman namin ni Luis ang sikreto niya. Baka uunahin niya ang mga taong malapit sa amin. Malamang papatayin niya rin kami ni Luis. Dahil alam na po namin na isa siyang aswang. Gagawin niya yun para mapigilan kami na sabihin sa mga tao kung ano talaga siya. Tumigil kami sa pag-uusap nang maya-maya ay narinig namin ang sigawan ng mga tao sa labas. Narinig namin na pinapalabas ng mga tao si Lola Rosita at sinasabi nila na isa tong aswang. Doon ko napagtanto na ang sinabi ni Sir Benjamin na papatayin niya si Lola Rosita ay isang panlilin lang. Sinadya niyang umuwi kami ni Luis at ang totoo ay sinabihan na kagad niya ang mga tao na si Lola Rosita ang aswang. Apo, anong gagawin natin ngayon? Mukhang nabilog na po ni Sir Benjamin ang ulo ng mga tao. Kahit anong sabihin natin sa kanila, di baka hindi nila tayo paniwalaan, Lola. Mas makakabuti po kung magtago ka muna ngayon. Luis, itakas mo si Lola. Doon sa bintana sa likod, doon kayo dumaan. Eh paano ka, Tol? Kaya kong sarili ko, sige na. Ako nangaharap sa mga tao. Bilisan niyo na, bago pa mapalibutan ng mga tao itong bahay. Hinintay ko munang makalabas sa bintana si Lola at Luis bago ko binuksan ang pinto. Tumiim ang bagang ko nang nakita ko ang hayop na si Benjamin na nasa unahan
ng mga tao. Ilabas mo lola mong aswang, Ador. Kailangan niyang managot sa mga pagpatay na ginawa niya rito ng napakatagal na panahon. Hindi aswang ang lola ko. Huwag kayong maniwala sa Benjamin na yan. Sinasabi mo ba sinungaling ako? Nakita mismo ng mga mata ko kanina sa taniman ng nyog ang lola mo. Nag-anyong aswang siya. Muntik pa nga niya akong atakihin pero nakatakbo lang ako. Kaya agad kong sinabi kay Kapitan ang natuklasan ko para mabigyan niya ng babala ang mga tao. Kung meron mang aswang dito ay ikaw yun. Sa akin kayo maniwala. Ang Benjamin na to ang aswang. Nakita namin ni Luis na naging aswang siya dun sa likod ng kanyang bahay. Ginagawa niya ang pagsisinungaling na ito para isalba ang sarili niya. Kaya sinasabi niya si Lola ang aswang. Pero ang totoo, siya ang totoong aswang. Pambihira. Kapag ka desperado na talaga, ay gagawin ang lahat, kahit magsinungaling. Sabihin mo yan sa sarili mo. Dahil sa sandaling ito, ay ikaw ang talagang desperado. Hindi kayo dapat kay Lola magalit, kundi diyan kay Benjamin. Siya ang aswang, maniwala kayo. Huwag niyong hayaan na bilugin ng aswang na yan ang mga ulo ninyo. Masyado nang tumatagal ang pag-uusap na ito. Halugugin niyo ang buong bahay ni Ador at huliin niyo ang lola niyang aswang. Hindi! Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Wala dito si Lola. Wala na akong nagawa nang magkakasabay na dumagsa ang mga tao papasok sa aming bahay. Hinalugog nila ang bawat sulok ng bahay namin at maging sa paligid ay hinanap nila si Lola Rosita. Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi ni Benjamin habang nakatingin ako sa kanya. Hindi ko inasahan na magagawa niyang baligtarin ang pangyayari, pero sa utak ko ay alam kong hindi pa tapos ang laban at kailangan kong gumawa ng paraan para maipakita na si Benjamin ang aswang na pumatay sa mga tao noon sa aming lugar. Kahit papano ay nakahinga ko ng maluwag. Nang makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin nakita ng mga tao si Lola Rosita. Pasikat na ang araw nang dumating si Luis sa bahay at bakas ang pagod sa kanyang muka. Salamat sa Diyos, Tol, at nakabalik ka na. Ano nangyari? Nasaan si Lola? Hindi ko alam. Nang nasa kakuyan na kami, ay sinabi niya na iwanan ko na siya ron at siya na raw ang bahala sa sarili niya. Nakakaligaw pala ron, kaya ngayon lang ako nakabalik eh. Pero sigurado ako na kung nasan man ang lola mo ngayon ay ligtas siya. Sana nga, Tol. Mabuti na lang talaga at di siya nakita ng mga tao. Dahil kung nakita siya ng mga yun, ay paniguradong sasaktan talaga siya. Eh ano palang nangyari dito? Wala na. Nabilog na ng Benjamin ay ng ulo ng mga tao. Naniwala sila sa sinabi ng Benjamin na yun, na si Lola Rosita ang aswang. Sinabi ko naman sa mga tao na si Benjamin ang totoong aswang, pero hindi sila naniwala sa akin. Iba talaga kapag maraming pera, no? Sila ang mas pinapaniwalaan ng mga tao kahit na nagsisinungaling sila. Ano kaya kung ako magsabi sa mga tao na aswang ang Benjamin na yun? Wag. Ako nga hindi pinaniwalaan eh. Ikaw pa kaya? Sa bagay, tama ka sa sinabi mong yan. Pero Chong, anong gagawin natin ngayon? Kailangan makita ng mga tao na si Benjamin ang totoong aswang at hindi si Lola Rosita. Kapag nangyari yun, ay hindi na magagawang magsinungaling ni Benjamin. Pero paano natin gagawin yun? Habang nag-iisip ako ng paraan, ay dumating si Diyosa. Humahango siya at labis ang kanyang pag-aalala. Diyos ko, totoo ba na hinahanap ng mga tao si Lola Rosita dahil isa siyang aswang? Totoong hinahanap siya ng mga tao, pero hindi aswang si Lola. Alam mo yan sa sarili mo, Diyosa. Well, hindi naman ako naniniwala na aswang ang lola mo, friend. Ang tagal-tagal ko nang kakilala si Lola, no? At super bait niya, kaya imposible na isa siyang aswang. Si Benjamin, siya ang aswang. Nalaman kasi namin ni Luis ang sikreto niya, kaya nagtuturo siya ng ibang tao. Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatagong baho ang Benjamin na yon. Kaya pala hindi ko siya feel
Parang ang bigat-bigat ng loob ko sa kanya ever since na dumating siya rito sa lugar natin. OMG! Ano ba yan? Nakakaawa naman si Lola Rosita. Nasaan kaya siya ngayon? Nagtatago muna siya. Pero babalik din siya kapag naayos na ang lahat. At mangyayari lang yun kapag naipakita natin sa mga tao na aswang talaga si Benjamin. Nagpatuloy ako sa pag-iisip hanggang sa isang ideya ang pumasok sa utak ko. Agad kong ipinaalam kina Luis at Josa ang planong nabuo ko at walang pagdadalawang isip na pumayag sila nang sabihin ko na kailangan ko ang kanilang tulong. Maghapon akong nag-alala para kay Lola Rosita dahil wala akong ideya kung nasaan na siya. Ipinagdasal ko siya sa Panginoong Diyos na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan at malagpasan namin ang napakabigat na problema na pinagdadaanan namin. Pagsapit ng gabi, ay inihanda ko ang aking sarili. Bandang 10:00 ng gabi, ay lumabas ako ng bahay habang may dalang matalas na itak. Tinako ang daan papunta sa bahay ni Benjamin. Walang ibang nasa isip ko ng mga sandaling yon, kundi ang mapatunayan sa lahat ng mga tao na aswang si Benjamin at malinis ang pangalan ni Lola Rosita. Kaya panay ang dasal ko na sana ay magtagumpay ang plano ko para sa gabing yon. Hindi nagtagal ay nasa harapan na ako ng bahay ni Benjamin. Muli kong naramdaman ang paggapang ng kapangyarihan ng mutya ng pangil ng kalabaw sa aking katawan. Isa yung indikasyon na handa na akong harapin si Benjamin para sa isang madugong labanan. Benjamin! Lumabas ka dyan, hayop ka! Harapin mo ako! Tapusin na natin to ngayong gabi! Paulit-ulit akong sumigaw hanggang sa bumukas ang malaking pinto at lumabas si Benjamin. Ano't nambubulahaw ka ng tulog ng ganitong oras, ha? Siraulo ka ba? Ikaw ang siraulo! Harapin mo ko, hayop kang demonyo ka! Maglaban tayo! Matira ang matibay sa ating dalawa! Talagang napakatapang mo na ngayon, ha? Alam mo, mas mabuti pa nakausapin mo ang lola mong aswang at pasukuin mo na siya sa mga tao. Dahil sa ginagawa niyang pagtatago, ay pinapaliit lamang niya ang mundo niya. Hindi dapat nagtatago si Lola ngayon kung hindi mo siya inakusahang aswang. Isa rin akong aswang. Kaya alam ko kung katulad ko ang isang tao. Sadyang matanda at mahina na nga yata ang lola mo. Kaya hindi niya nararamdaman na aswang din akong kagaya niya. Sinabi ng hindi aswang ang Lola Rosita ko eh. Kung aswang siya, sana matagal niya na akong pinatay. Para sabihin ko sa'yo, hindi niya ako totoong apo. Hindi niya ako kadugo. Pero inampun niya ako at inalagaan. Minahal niya ako na parang tunay niyang apo. Sa tingin mo ba, may aswang nagagawa ng ganung bagay, ha? Isa pa, bakit hindi mo nalang aminin sa mga tao na ikaw ang aswang? Alam na namin ni Luis ang sikreto mo. Kaya wala ka ng kawala, hayop ka! Sa tingin mo ba, ay natatakot ako sa inyong dalawa ni Luis? Sino bang maniniwala sa isang mahina at sa isang basagulero na kagaya nyo? Kaya dito ko piniling manirahan dahil nakita ko na mga uto-uto ang mga tao rito. Madali kong maitatago sa kanila ang pagiging aswang ko dahil lahat kayo ay mahihina ang utak. Hoy, excuse me, demonyong bakulaw? Sinong mahina ang utak ang tinutukoy mo, ha? Kami ba? Laking gulat ni Benjamin nang mula sa kung saan-saan ay isa-isang lumabas ang mga tao sa pangunguna ni na Josa at Luis. Yun ang plano namin. Sinabi ko sa mga kaibigan ko na kumbinsi nila ang ilang mga tao sa lugar namin na magtungo sa labas ng bahay ni Benjamin sa gabing yon.
kailangan nilang magtago upang hindi sila makita ni Benjamin. Nang sa gayon, ay isipin ni Benjamin na ayos lang nasabihin ito na isa tong aswang dahil kami lang ang naroon. O ano mga kasama? Narinig niyo naman siguro ang lahat ng sinabi ng hayop na Benjamin na to. Sa bibig niya mismo nang galing na isa siyang aswang. O ano? Wala ka ng kawala ngayon, Benjamin. Hindi. Hindi totoo sinabi ko kanina. Tinatakot ko lang yan si Ador. Dahil pinagbabantayan niya ang buhay ko. Ang lola niya. Yun ang talagang aswang at hindi ako. Sa tingin mo ba, ay may maniniwala pa sa mga asinungalingan mo, tanga? Ngayon, sasabihin ko ang totoo sa lahat ng mga tao nandito. Nalaman namin ni Luis ang pagiging aswang mo at pinagbantaan mo ang buhay namin. Dahil alam mo sasabihin namin sa lahat kung ano ka talaga. Ginamit mo si Lola Rosita para sa kanya mapunta ang galit ng mga tao. Pero dahil ikaw na mismo ang umamin ngayon na isa kang aswang, ay wala ka ng lusot. Ikaw ang aswang na ilang taon nang pumapatay sa mga tao rito. Ilang pamilya nang nawalan ng mahal nila sa buhay. Nang dahil sa kasamaan mong demonyo ka! Tumiim ang bagang ni Benjamin at mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Napangisi ako dahil alam ko na alam niya na wala na siyang lusot. Sa pagkakataon na yon, bukayo na siya. Wala nang dahilan para magsinungaling pa ako. Oo, isa akong aswang. At ako ang aswang na pumapatay ng mga tao sa lugar na ito. At ikaw, Ador, ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pananahimik ko rito. Kaya't magbabayad ka. Pananahimik ba para sa'yo? Yung napakarami mong pinatay, diablong buwang ka. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito, Ador. Malakas na sumigaw si Benjamin at sa isang iglap ay naging nakakatakot siyang aswang. Takot na nagtakbuhan palayo ang mga tao, pero nanatili ako sa aking kinatatayuan. Nagsimulang maglakad ang aswang palapit sa akin. Sisiguraduhin ko na bago ko umalis sa lugar na ito, ay papatayin mo na kita. Hindi ka na makakaalis dito. Dahil dito ka na ililibing. Buong tapang akong sumugod sa aswang. Tatagain ko sana siya, pero bigla siyang nawala sa aking harapan. Nagulat na lang ako nang lumitaw sa likod ko ang aswang at bumaon ang matutulis niyang mga kuko sa likuran ko. Agad akong humarap sa kanya at isang malakas na halakhak ang kanyang pinakawalan. Wala kang laban sa akin, Ador. Magpapakamatay itong pagtapag-tapagan mo. Sinunggaban ako ng aswang, pero sinalubong ko siya ng malakas na suntok sa muka. Halos lumipad ang aswang sa lakas ng suntok ko. Dumausdo siya sa lupa at humampas ang likod niya sa isang malaking puno. Naglakad ako palapit sa kanya, pero mabilis siyang tumayo at sumugod. Akmang kakalmutin niya ako, pero nagawa kong hawakan ang isa niyang kamay. Mariin kong pinisil ang kanyang kamay at napasigaw siya nang nadurog ang mga buto sa kanyang kamay. Tinarak ko ang itak sa tiyan niya at saka ko siya sinipa ng malakas. Muling natumba ang aswang at halos hindi na siya makatayo. Ang mga kagaya mong aswang ay hindi na dapat hinahayaan pang mabuhay. Sa dami ba naman ng buhay na kinuha mo, hayop ka? Kamatayan na lang ang maaaring parusang ibigay sa'yo. Walang kahirap-hirap na binuhat ko ang aswang at malakas ko siyang ibinalibag sa lupa. Narinig ko ang pag-igit niya. Tatayo pa sana siya, pero sinipa ko siya sa muka. Tama na! Tama na, maawa ka sa akin, Ador! Huwag mo akong papatayin! Tama na!
Nangangako ako na magbabago at magpapakalayo-layo na ako. Huwag mo akong patayin! Magpapakalayo-layo ka? At pagkatapos ay ano? Sa ibang lugar ka naman mag-aasik ng kasamaan mo? Hindi na. Hindi na, Benjamin. Hindi ko nahahayaang mangyari yun. Bago pa ako makakilos, hindi ko inasahan na makakatayo ng mabilis ang aswang. Sumugod siya habang nakaumang ang matutulis niyang mga kuko. Pero bago pa niya ako masaktan, ay inunahan ko na siya. Mariin kong ibinaon ang itak sa tapat mismo ng kanyang puso at pinagdiinan ko pa yun ng gusto. At nang hugutin ko ang itak, ay agad siyang bumagsak sa lupa. Nakabukas ang kanyang mga mata habang unti-unti siyang binabawian ng buhay. Kitang-kita ko rin ang pagbulwak ng dugo sa dibdib, sa bibig niya, sa kanyang ilong at sa kanyang mata. Nakabukas din ang kanyang malalaking mata habang unti-unti siyang binabawian ng buhay. Hindi nagtagal ay tuluyan ang nalagutan ng hininga ang aswang. Nagulat ako nang sabay na lumapit sina Diyosa at Luis sa akin. Tuwang-tuwa sila dahil nagawa kong paslangin ang aswang na si Benjamin. Wow! OMG! Grabe ka, friend! Hindi ko ni-expect na super galing mo pa nang makipaglaban, ha? Saka, super lakas mo rin kasi nabuhat mo yung aswang kahit mas malaki siya sa'yo. Tapos naibalibag mo pa. Kaya nga kita-kita ko rin. Ano ba sikreto mo? At sobrang lakas mo na ngayon. Sabihin mo naman sa amin, oh. Wala akong sikreto. Ang totoo niyan dati na talaga ako malakas at di ko lang pinapakita sa inyo. Ang mabuti pa siguro punta na natin si Kapitan at sabihin nating patay na ang aswang. Pero, ibig bang sabihin ay pwede nang mag-comeback dito si Lola Rosita kasi nalaman na ng mga tao na si Benjamin ang totoong aswang? Oo, tama ka, Diyosa. Makakabalik na rito si Lola Rosita at sigurado ako na matutuwa yun kasi nalinis na natin ang pangalan niya. Tsaka oo nga pala, maraming salamat talaga sa tulong niyong dalawa. Hindi ko to magagawa kung di niyo ako tinulungan. Ano ka ba? Siyempre, tutulungan ka namin, ano? What our friends are for, di ba? Oo nga naman, magkakaibigan na tayo ngayon eh. Maraming salamat talaga. Matapos yun, ay ipinaalam na namin kay Kapitan ang lahat ng mga nangyari. Maraming tao ang nagpatunay na si Benjamin ang totoong aswang na pumapatay sa mga tao sa amin at hindi si Lola Rosita. Nagkaisa kami na sunugin ang katawan ng aswang na si Benjamin at alam ko na sa sandaling yon ay nakamit na ng mga naging biktima niya ang hustisya. Simula noon ay nagbago na ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi na ako ang dating mahina, lalampalampa at laging binubuli. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Lola Rosita at napakasaya niya nang malaman niya ang nangyari. Marami ang humingi ng tawad sa kanya dahil sa pag-akusa ng mga ito na isa siyang aswang. Yun nga lang, sa kasalukuyan ay hindi ko nakasama si Lola Rosita dahil pumanaw na siya at kasama niyang inilibing ang sikreto niya na isa siyang aswang. Hanggang ngayon ay suot-suot ko pa rin ang mutya ng pangil ng kalabaw bilang alaala ng aking lolo at lola na itinuring akong tunay na pamilya at nagmahal sa akin ng lubos. Marami akong natutunan sa lahat ng nangyari sa aking buhay. Naiintindihan ko
na walang masama kung mahina ka sa simula. Pero magiging mali lang yon kung hahayaan mong maging mahina ka habang buhay. May mga pagkakataon na kailangan nating maging malakas, hindi lang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa atin. At nang dahil sa mga taong yun, ay natutunan kong tumayo, lumaban, at maniwala sa aking sarili. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay marami kayong natutunan na magagandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, sinasabi lamang, hindi naman masama ang maging mahina, sapagkat sa kahinaan natin, natututo tayong umasa, umunawa, at magpakumbaba. Ngunit hindi rin masama ang lumaban paminsan-minsan, lalo na kung ang ipinaglalaban ay ang tama at makatarungan. Ang lahat ng sobra ay nagiging masama. Kapag sobra kang mabait, maaari kang abusuhin. Kapag sobra ka namang matigas o masama, ikaw ay kakamuhian. Kaya ang dapat piliin ay ang pagiging patas at may paninindigan. Marunong umunawa, ngunit marunong ding magsabi ng tama na. Marunong magpatawad, ngunit handang ipaglaban ang katotohanan. Basta't alam mo sa iyong sarili na wala kang tinatapakan tao at wala kang sinasadyang saktan, magpatuloy ka ng matatag sa iyong landas. Sabi nga sa isang talata sa Biblia, sa aklat ng Roma 12:19, huwag kayong maghiganti, mga minamahal, kundi ipaubaya ninyo yon sa puot ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa huli, tandaan po natin na ang pagiging mabuti ay hindi kailanman nasasayang. Ang bunga nito'y tiwala, respeto, at pagmamahal mula sa mga taong nakakakita ng iyong katapatan. Marami ang kakampi at maniniwala sa iyo dahil ramdam nila ang iyong tunay na layunin. At higit sa lahat, sa mata ng Diyos, ikaw ay nagtatanim ng kabutihan, hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa langit. Kaya magpatuloy ka sa paggawa ng tama at ipaubaya mo sa Diyos ang mga gumagawa sa iyo ng masasama, sapagkat Siya ang makatarungang huhusga at gaganti sa tamang panahon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo din pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.